Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nakakagimbalang isiniwalat na nga ng publiko dahil talagang nagsanib puwersa na nga sila papunta nga sa loob mismo ng palasyo nang sa ganoon ay pakita nga nila kung paano nga talaga makapangyarihan ng taong bayan. Kung titingnan natin mga kaibigan, marami na talagang sinagasahan itong si Kuting ng Norte na ito dahil ayon nga sa naging kanyang interview na hindi siya makikialam sa problema ng kahit ahensya. Dagdag na maraming netizen at banat nga nila, bakit ka pa tumakbo kung hindi mo rin lang naman pala pakikialaman dahil talagang nagiging bangag na nga itong si Kuting ng Norte na kung titingnan natin ang babaeng ang lumabas sa kanal na talagang gumagawa nga ng mga pulburon at gumagamit ay talagang biniyayaan pa nga ni Kuting ng Norte at binigyan ng 80,000 pesos. Dito nga natin makikita kung paano nga talaga protektahan ni Kuting ng Norte ang mga pulburon user. Ngunit kung titingnan naman natin ang mga kabataan na tila pinaglalaban ang ating bansa, ang karangalan para umahon ay binigyan lamang ito ng parangal na 3,000 pesos. Dito nga natin makikita ang pagkakaiba at pagkakaiba talaga ng pag-iisip ni Kuting ng Norte na talagang hindi niya sinusuportahan ng mabubuting mga hikain. Ngunit pag pulburo na ang pinag-uusapan ay binibigyan pa ito ng posisyon agad at binibigyan pa ng malaking halaga para may gamitin ulit ng pagiging pulburon. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Or ego, knowing that may unang nakapagpanganak sa akin before him, you know? May ganyan tayo, 'di ba? I Yeah. think it's culture, no? Culture. Culture It's yan sa culture. atin. Yeah, culture. Then, kasi nga, graduating ako, I have to stop one semester kasi bawal naman buntis mag-aral, in a Catholic Malaki. university. Okay. Okay? Yeah, sa At atin. that time, bawal. I don't know now, At that time, bawal. So, Kumbaga, tinago ko yung pregnancy ko. Palangga. Yeah. Tinago ko yung pregnancy ko even to my parents. Kasi kilala ko ang tatay ko. Sasabihin niya yan, ipupush ako niyan magpakasal. Sa tao. To cover the kahihiyan, okay, ng pamilya. At I don't believe in that. Sabi ko, no way. Sabi ko, doesn't mean the marriage is the solution for this. Sabi ko, and doesn't mean having a child is the hindrance to my success. Sabi ko, no way, I will never do that. And luckily, gratefully, that my families in the US, my aunt, my cousins, supported me financially because wala pa akong trabaho at the time. I was still a student. Pero sinusuportahan nila ako kasi nga, kilala din nila yung tatay ko. Kung anong capabilities ng tatay ko. Kung anong pwede niyang gawin. Okay? So to protect me, they supported me financially at the time. Okay? I'm truly grateful of them. For sure, But anyway, sila. I can imagine nanonood sila. Thank you, auntie and ates. Salamat jud kaayo. For my whole life, I will really tatanawin ko yung utang ng loob sa inyo dahil na-save nyo ako from a forced marriage and to continue my desire to be successful to graduate in the university. And you know what? Kailan lang nalaman ng parents ko that I have a child? Nanganak na ako, 6 months old na yung baby ko. 6 months old bago nila nalaman na may anak ka na. Yes. Ano yung naging reaction nila? Go ahead. My father was happy. And you know what he told me? Sheena, saan na Tagalog? I'm proud of you. Ano tawag? Tagalog? Bisaya nga. Sige, ita-translate ko. Bisaya, ita-translate ko. Kahit na Bisaya. Teka lang. I am proud of you. That's the Bisaya of I'm proud of you. Anyway, hanga ako sa'yo, Sheena. Kasi, I respect you kasi nga, meron akong gantong decision. Kasi daw, pag hindi ko daw ginawa yun dati, kung hindi ko daw yun sinikreto, and true enough talaga mangyayari yun. Pipilit ka niya. Yes. Pero he is happy of my decision, okay? And then he really admire me na ganun ang ginawa ko.
Hindi niya ako inano, itiniwali of whatever, or ano ba, denounce, as a Dinounce. daughter. Mm. Ay, pag So, dinounce ka niya, baka i-denounce mo rin siya. No, just kidding. Okay. Pinapatawa lang kita because of the story mo. Okay, go ahead, Palangga. yeah. Okay, and then finally, nabuntis ako kay Francis, and then go on and so on. Sa Cebu pa kami at that time. And during at that time, and then 3 days ako sa Ormoc kasi nga tinutulungan ko na sila auditing sa company ng Business. parents niya at kay Francis kasi nagsimula yan sa Ormoc. That was 2010. Starting 2010, buntis ako noon na kay Shania. Sa Yung daughter business ko. nila sa government, tama ba? Yeah. Okay. Mac Builders at that time. Yeah, wala Okay. pang PMI at that time. Wala pang premium mega structure. Maliit pa yon. And I at that time I admire Francis kasi ang goal niya is tutulungan daw niya yung parents niya. Sabi ko, wow, that's nice naman. No. Sabi ko, that's nice naman. Pero kaya nakuha niya yung support ko at sympathy. And even at that time gusto ko pa nga mag-proceed as law. Kasi hindi naman sa magaling ata ako sa law subjects ko. So, syempre, gaganon ko na yung sarili ko kasi I love my... You have to love yourself. Yeah, You I have to hug yourself. myself. Yeah, happy Yes. Mother's Day to me. Diba? Yeah. So, Go ahead. go on, sorry. Okay. So, hindi ba, alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi grabe yung pinagdaanan mo. Pinakulong ka nila, na-Interpol ka, inagawan ka ng anak. Saan ka kumukuha ng ganitong braveness, ng lakas para harapin mo ang buhay na wanted ka rin sa Pilipinas, ipapagurgur ka rin ng mga kalaban, at ang kalaban natin ay ang gobyernong bangag. Pareho po kami ng situation, ha? Kasi nga, in-expose namin dito na ang nag-facilitate ng kidnapping or extraction ng anak ni Sheena ay ang First Lady, si Liza Marcos, at gamit ang government ni Marcos. Okay, si Sheena, saan ka kumukuha bilang isang warrior o matapang na ina sa ganyang, kumbaga, yun nga, katapangan? Saan ka humuhugot? Parang mas matapang ka yata kaysa sa akin. First and foremost, alam din yung mga classmates ko dati, na talagang palaban na ako, Basta sa tamang lang. If you know that you're on the right position, right and correct, you will fight for it. You have that strength confidently, okay? Yes. Pero pag hindi ka, ewan ko lang, may ibang mga tao, okay, confident din naman sila kahit sinungaling ang nila. Parang si Lisa Tanas, di ba? Yeah. Yes. Yeah, Alam mo ba, okay, go ahead. tinanong mo ako, where did I get the strength? Tinanong ko din ang sarili ko. Nung malaman ko, na grabe na pala ang death threats ni Francis. At saka yung mga bata, kasi hindi ako nagda-drive ng bulletproof car back then. And I refused as well to have a driver. Sabi ko kay Francis, pag magkaroon ako ng driver, that's no longer freedom. Pag magkaroon ako ng bodyguard, at the beginning, yes, I allowed it na mayroon akong bodyguard, isa, at saka driver, bodyguard at the same time. Pero it doesn't feel good. Hindi. Bakit ka daw ba bibigyan ng... Kasi syempre, bakit ka daw kailangan magkaroon ng bodyguard of just doing the right thing sa Pilipinas? Of the enemies, death threats, yeah. Yeah, yun nga eh. So, itong mga death threats na ito, itong mga enemies na ito yung enemy niya sa mga kontrata sa gobyerno. Yeah. Bakit? Yes. Dahil illegal ba ang kanyang mga kontrata during that time? Alam mo, pag may mga contracts na arranged, tapos may mga contractors na gagalit and they found out na hindi pwede yun, di ba? Kasi hindi fair ang bidding. Yeah. Which is nangyayari ngayon sa gobyerno ni Marcos. Yes. Hindi talaga fair ang bidding kasi sila ay nagpapabor katulad na nga lamang ng governor niyo dyan. Hindi niyo pala governor sa Cebu katulad ni Gwen Garcia. So, it's out of topic pero connected pa rin na nag-sign itong bidding na hindi dumaan sa tamang proseso. So, it's happening
sa gobyerno natin ngayon, sa kasalukuyang gobyerno natin ngayon. So, ikaw, bilib ako sa iyo kasi matapang mo na ngayon hinaharap at sinasabi ang kwento ng buhay mo. Hindi kasi lahat ng mga babae o mga nanay kayang ikwento yung buhay na yan. So, i-fast forward ko na. I know, later aalis ka, baka maubusan tayo ng time. Ipa-fast forward ko na, we can do another live again. So, kumusta na ang mga anak mo, Sheena, na in-extract sa pakikipagtulungan ng Marcos administration ni Lisa Tanas at ni Francis Lloyd Chua? Nakausap mo ba sila recently? Well, today, nag-attempt ako magtawag sa isa sa mga yaya. I think it was Okay. an accident na nasagot niya yung tawag ko. Video. Oh, Kasi gusto ko makausap ang mga anak ko. You know, it's very heartbreaking. This week, iyak ako ng iyak. But you know, while umiiyak ako, tulo ang luha, tapos pero kinakagat mo yung ngipin mo, grinning. Sabi ko, kasi, you know, kung ang mga anak ko, kung iba lang akong babae or I'm a selfish woman, an irresponsible mother, no, at walang heart, no compassion, I could have easily given my children, you know. Yeah. Oh, sa'yo na yung mga bata, I will have my free life. Probably they will compensate me. But no. My children are not for sale. And I am not for sale. You know, hindi ko pwedeng pababayaan na apak-apakan nila yung rights ko. Okay, gusto natin mabuhay safely, peacefully. Pero sometimes there's a price in it that you have to fight for your freedom. Yes? So, And then, nakausap mo yeah. yung mga bata? Finally, yes. Nakausap ko saglit yung si Yung Shian yaya. at Shaquille. Yeah, ang yaya. Oh. Wala lang silang choice kundi nasagot kasi niya. First, sabi niya, hello, sir. Akala niya, si sir niya ang tumawag. Ako pala. Okay. So, well, that's good Hello, news. sir. Okay. So, nakausap ko saglit. But I feel, syempre, mga anak ko, alam nila ang sitwasyon, alam nila ang truth Hindi nila nakalimutan? Hindi. Given na Imposible medyo... makakalimutan ng mga bata. I sense, even I ask my kids here, what do you think? I always ask them, what do you think of Shian and Shaquille? How are they? How do you read it? What do you think? Ganyan, tinatanong ko yan sila. Well, apparently si Shania, ayaw niya talaga makipag-usap sa tatay niya kasi minsan sumisingit si Francis, nandun pala siya, sumisingit siya, gusto niya kausapin daw si Shania. Si Shania ayaw makipag-usap sa kanya. But my children, pero itong dalawang bata, itong kinuha nila, nakausap mo, may nakapag-usap kayo ng paano mahaba, short? Ano yung message? Short, it was short. Sabi, kasi, di ba, papunta daw sila ng church, nung kinausap po sila. Sabi ko, that's good, anak, did you know? Because I always remind them ever since, the prayers of the children are powerful because these prayers are coming from innocent children, you know? That your prayers will always be heard. Have faith in it, sabi ko. Show your faith through your actions, through your thoughts, by doing good deeds, being golden. Alam, sabi ni Shian, sabi ni Sarah, yes, ma'am, I remember that. You've been telling this, that. Nice. Yeah, you know mo, kaya nga, kahit ano pang manipula ang gagawin nila sa mga anak ko, or brainwashing, or trying to silence them, because they refuse the children to speak in court. Ayaw nila, kung ang mga anak ko magsalita in court, hindi yan maglalay. No. Dahil they have the truth. They cannot stop the kids to speak the truth. But apparently at the moment, the fight is not like that. The children were forbidden. The children were, in the name of legal, the articles or the claims they choose, the kids are not required or could not go to court to say their opinion or the statement. Yes? But if it was only the other article where the rules of custody, the kids has to go to court and state their statement and say what is going on and what's on their what do they want. Well, how can they choose what, whom, where to stay or what. Itong gusto ko sana mangyari sa kanila because I am proactively and open to my kids, telling that you have the right to tell the truth. You have the right. You have the freedom to speak. You are free
to whatever you wish or desire Mhm. to do, or to happen. Kaso lang, luckily dito sa Belgium, alam mo, ang mga bata, they have their own lawyer. Pero Para both mhm. parents would never manipulate the kids. Which is Sure. very good. Which is Pero very good. yeah, well, sa Europe kasi tsaka sa Amerika talagang yung rights natin dito pinoprotektahan. Pero sa case ng mga bata, siguro kasi may hinaharap, you cannot face them legally sa Pilipinas laban sa custodial o sa rights mo sa mga Guardianship. bata. Yeah, guardianship. Kasi nga, hindi ka nga makauwi sa Pilipinas the fact na ikaw ay asylee ka, right? Diyan sa Yeah. Belgium at hindi ka Mhm. maka-apak ng Pilipinas kasi nga kasama ka nga dahil nga galit na galit ang gobyerno. Actually, baka hindi mo alam dahil in-expose natin tong storya na to na ang daming madadamay dito. Even the Vice President Sara Duterte, kung naalala mo, sinabi niya yan na may item sa AFP sa case mo na dinukot ang mga anak mo, in-extract ang mga anak mo by using the government, Marcos government, abusive power. 'Di ba? Tinanong ko yan kay Inday Sara kung naalala mo. So ang Yeah. dito, ang napakahaba nito kung itatake lang, kung ito ay kukwain lang ng mga media na concern sa karapatan ng mga bata, karapatan ng kababaihan o karapatang pantao at yung pang-aabuso na ginawa sa iyo. At talagang ito po ay big news. The fact na ito ay dinala mo sa international ang issue at pinresent mo yung video ni Lisa Tanas, ni Lisa Marcos, yung mga text messages, the reason why nabigyan, na-approve ka or na-grant ka ng asylum visa. That's why you're enjoying your freedom dyan sa Belgium. So, Yeah. ang aking katanungan, I know kasi, meron kang event with your kids later, palangga. So, dahil Mother's Day ngayon, okay, hindi pa tayo sinasagot ni Maria Lourdes Barcelon, ang asawa ni Teddy Boy Locsin na naging kasabwat ni Lisa sa pag-ayos ng mga fabricated crime. Hindi pa sumasagot si Lisa Marcos. Nakitang-kita sa video na nanghimasok siya o nag-intervene o nakialam dito sa kaso ng iyong marital issue lang ito or domestic issue. So dahil Mother's Day ngayon at nakikita ko talaga yung tapang mo and I'm glad na you're still fighting dito sa mga mapang-aping gobyernong ito. Although dahil nga it just so happened kasi nakaibigan nila yung partner mo eh. Kaya ito yung nangyayari ngayon sa iyo. So, ang pinaka-importante siguro na malaman ng taong bayan, as a mother, ano ang pwede mong emensahe sa mga kababaihan, sa mga nanay na Pilipino, at dito sa dalawang ina na very visible, na nakialam talaga o naging powerful yung role nila sa pag-kidnap ng anak mo. Kay Maria Louie Barcelon, na asawa ni Teddy Boy Locsin at kay Lisa Marcos. Well, unang-una kong batiin ang mga brave mothers, yung mga brave mothers, mga matatapang na mothers na pilit nilang sina-silence, okay? Pilit nilang i-limit ang kanilang voice. I am so proud of you and you are not alone. I know it's not easy. Hindi easy. It's not easy na lumabas at ibigay yung inyong rights, ilatag ang rights nyo. Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo, ang mga anak nyo will be proud of you. Tulad na lang ng ina ko na lumaban din siya, pero another way. Okay? Pinili niya na maging matatag ang kaniyang mga anak sa piling niya. At merong at nung kahit na abuso siya ng kanyang asawa, pinili niya pa din ang kanyang mga anak na magkaroon ng buong pamilya according sa mata niya at sa society at sa culture. Pero sa totoo lang, deep inside in her, she's already broken. Okay? Yeah. I can feel that and I felt so sorry that I could not empower her. During my time, sa time ko pa na active ako sa beauty and wellness kong business sa Pilipinas, particularly in Cebu, ang dami kong mga kliyente
mga babae din, okay? Some of them experience abuse from their husbands or a difficult home situation. That I'm so glad that I became there. Parang, counselor. Parang counselor na din, nagka-counsel sa kanila because, while you are giving the treatment, anti-aging, to have facials, is also to bring back their confidence, right? So at the same time, while I'm doing the treatment, they're sharing their stories with confidence. And then I give them advice as if I reflect myself to them and to my mom. Okay? Sabi ko, I have empowered the women that na mayroong problema din sa bahay. But I could never empower my mom. No? Yeah. But yeah, so ang message ko sa kanila na thank you for your trust at sa na encounter ko na mga kliyente ko dati. Salamat sa inyong trust. Minsan nagte-text pa kayo sa akin. Maraming salamat sa prayers niyo and maraming salamat in fighting for your rights. Finally, kahit it took too long, no? But finally, you had your justice. But that's very good, and I'm very proud of you. Just stay on, know your rights, stand your right. At saka, huwag niyong i-give up ang inyong mga anak. Kasi silently, kahit hindi nila sasabihin, they ask you to fight for it. Ang mga anak ko vocally are asking me to fight for it. Kahit yung anak ko sa Pilipinas, keep telling me, Mommy, you don't give up, right? You don't give up. Yeah. See? Yeah. Kahit na malayo kami, sinasabi niya. So, yeah, for Lisa and Maria Louie. Maria Louie, Matatanda na Happy to mga Mother's to, Day to you both. Yes, and sana, I don't know where you got the conscience, how you see the situation. I'm not sure if you are able to go out and speak. I don't know how. Yeah, it's not my position or not my business to tell you what to do. Pero gusto ko lang ipaabot ang mensahe na ako po ito na biktima dahil sa ganitong sistema that I could not imagine kung kayo nasa place ko that you will be tormented. I do not know what will be your reaction. Yes? On my side, you asked me earlier, Palangga, right? That saan ako kumukuha ng strength? Kumukuha ako ng strength particularly from my children. One, because they asked me not to give up. It's a huge, huge, huge pressure. Yes. But I'm honored to do that. Second, the moment when you are aware what's happening in this world and you know what life is and what's after it, the moment you decided not to be afraid and not to be scared anymore and to face on head on the fear, then you have the true strength. And plus, importante, you have the truth because that is a true strength. Yes? Huwag kayong mahiya, hindi nakakahiya to show your vulnerability with the truth in it. Okay? Hindi yan nakakahiya. In fact, it's a strength that you can already pass on to your next generation. Whatever you had experienced, bad experience in your past generation, don't allow it to carry on to the next generation. Okay? Yeah. Luckily, this time around, malakas ng ating internet and social media, and the children Yeah. are becoming more aware and more aware. And the children are our future. Please, let's not indoctrinate them. Let's nourish their innocence and then teach them to be resilient. Yes, in a loving way. Okay. Well, so, yeah. Yeah, Sheena, kasi the problem is, ako for so many years, na nag-vlog ako dito, ini-empower ko yung mga kababayan natin na lumaban ng patas, lumaban ng tama. Pero kasi sa case mo, wala kang kalaban-laban. Dahil ang nag-facilitate ng pag-abduct ng mga anak mo, walang iba kundi ang gobyerno ni Marcos. Siguro ang gusto ko bigyan ng emphasis. Ano yung panawagan mo sa ating mga mambabatas? 'Di ba, na gumagawa ng batas para protektahan ang mga inabusong ina katulad mo at ang mga batang inabuso katulad ng mga anak mo. Kasi ulit-ulitin natin na ang reason kung bakit nawalay ang iyong mga anak sa piling mo dahil ginamit ni Liza Marcos ang kapangyarihan
ng batas sa maling paraan. So ang panawagan mo sa mga lawmakers at this coming tomorrow ay election na sa Pilipinas. Kailangan mo kasi magkaroon ng hustisya ng mga anak mo at dapat ako talaga, I'm here para mapanagot itong si Teddy Boy, yung asawa niya, ang ISAP na sangkot dito, ang DOJ, si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos. So ano yung panawagan mo sa mga lawmakers natin at sa mga politikong paulit-ulit na lang tumatakbo, bukas sa lala na naman. So ano ang mensahe mo sa ating mga kababayan also na maaring maging biktima ng Marcos administration? Hindi natin alam. Sa kasalukuyang nag-uusap tayo, may mga panibagong biktima sila. Alam mo, may mga lawyers na very dedicated on what they believe in, dedicated to protect the voiceless people, the helpless people, dedicated to help the vulnerable people, na tumatakbo bilang politiko. I am very proud of them. At sana po ay gawin nilang continue yung tungkulin nila, no? And they are true to their words, not just promises. Natulungan tayo. Kaya nga sila inilagay dyan. And it's a plus nga pala na lawyer sila din. Kasi they'll be able to recreate, to redesign our system. Di kasi mga lawmakers sila, di ba? At saka nakikinig din sila kung anong mga problema sa society natin, sa ating bansa, sa ating community. What can we contribute to help, our nation progress, to help address all the concerns and even the lethal one. Hindi yung pinipili lang dahil delikado ang life natin dyan. Okay? Somebody na hindi takot. Okay? Huwag kayong matakot, please. Kasi meron din namang mga ordinaryo tao tulad natin, kami, na hindi nga kami lawyers, hindi rin kami politiko, pero hindi kami takot. But I can just imagine, sa ating mga politiko na tatakbo tomorrow. So, sana po manalo yung karapat-dapat. Yeah. So, may panawagan ka ba sa gobyerno ni Marcos? At the moment, no. Pero, God bless po for tomorrow's voting. Unfortunately, I could not do that sa ating embassy. I cannot vote. Okay? Kasi nga, the moment I enter to the embassy, that's a Philippine jurisdiction. It's a Philippine territory. Okay? They will gorgor you there. Yeah, and then, kaya nga, hindi ako makapag-defend. Sabi ng lawyer ko, Sheena, you are my living witness. You are the testimony. But, I could never be invited in court and in the embassy because nga, meron itong fabricated charges, di ba? A warrant of arrest. At ito nga, nasa Interpol, di ba? Yeah. So, anyway, God bless po. Alam ko, marami tayong magagaling para sa Senado ngayon, di ba, Palangga? Yes, marami tayong magagaling para sa Senado. I hope, kanina pinag-usapan namin ni Atty. Glenn ang dayaan, pero that's another story, we tackled already. Sana po naman. Yeah, so kanina naputol ka. Gusto ka bigyan ng chance na basahin yung letter ng anak mo sa'yo? Oo nga, yeah. Sabi ko, I'm so proud. Kasi it's Mother's Day. Nakakaiyak naman. Minsan pa nga, minsan pa nga nagagawa ng breakfast yung anak ko. Alam mo, breakfast in bed. Oh, wow. Napakaswerte mo kasi you deserve it. Kasi I'm very lucky, I know. Yeah. Sabi niya, Happy Mother's Day, Mom. I'm very grateful that you kept fighting for us and to keep us safe. Even when it can be hard sometimes. You still help. You are doing good in your work, and I hope everything goes well and we're able to move. Thanks for being an amazing mom. Oh, that's so sweet naman. Nakakataba ng puso, di ba? Yeah. Basta yung anak ko nga kanina sa video, kinis niya ako sa camera. Ganon siya, oo. Basta you stay strong, ha? Palangga, you stay strong. Looking forward to see you again in Belgium. Me too! Yeah. Please let me know. Kasi para tayong situation, hinahunting tayo ng mga
bangag. But I'm glad protected ka dyan sa Belgium at God is good. And I'm praying for you na Keep praying. makuha mo yung justice. But syempre, bago natin makuha ang justice, dapat matapos muna yung panunungkulan ng mga adik sa Pilipinas. Last words mo sa ating mga kababayan. I mean, Well, salamat po sa inyong prayers, sa inyong sympathy. No, too late akong lumabas kasi kailangan kong pag-isipan ng maraming beses. Luckily, si Madam Maharlika featured my case unexpectedly. I didn't know. It was a surprise for me. At in fact nga, palangga, naalala mo yun nung nanaginip ako? yeah, oo nga. Bago Yeah. ka umalis, oo. Nanaginip ako bago kitang nakilala or nakita yung YouTube mo. Days before that, nanaginip ako, may isang baby was guiding me out. It was in the room. It was in a foreign land, parang nasa ibang bansa. It was in the room. Ang baby naka-diaper, okay? I can't recall kung babae, girl, or boy yung Lalaki. bata. Oo. But he could walk already, pero naka-diaper siya lang. So he was guiding me outside. And when we went